ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkaharap muli sina Tanggol at Miguelito, ngunit hindi pa rin siya umobra dito. Kung paano naging walang kalaban-laban si Miguelito ay alamin natin sa dulo ng bidyong ito. Pilit ngang kinukumbinsi ni Rigor si Marites na wala na itong dapat balikan kay Ramon dahil bumagsak na ang mga Montenegro at wala nang yaman. Ngunit matigas si Marites at sinabi niyang hindi na siya kailanman muling babalik kay Rigor. Sa sobrang galit ay biglang naging beast mode itong si Rigor at sinampal lang malakas si Marites. Sa kabilang banda, agad ngang inutusan ni Rigor si Hector na madaliin ang paglipat kay Don Julio dahil mas ligtas daw ito sa city jail. Dahil paniguradong gagawa at gagawa daw umano ng paraan ang demonyong sina Tanggol at Ramon para iligtas si Don Julio. Habang si Don Julio naman, bago ilipat ay nagdasal, sabay sabi sa kanyang sarili na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung mamamatay siya na hindi na itatama ang kanyang mga pagkakamali, na tila ba kagaya na siya ni Ramon at mas pipiliin ng magbagong buhay basta't makatakas lang sa loob. Dahil batid niya kasing hindi titigil ang mga gerero hanggat hindi lumalabas si Tanggol. Alam niyang kapag nasukol na sina Tanggol at Ramon ay isa-isa silang papatayin ng mga ito. At maya-maya pa ay dumating na ang kapulisan na maglilipat sa kanya sa city jail. Mahigpit ang seguridad at maraming tumatakbo sa isip ni Don Julio na sana'y nasa labas sina Tanggol at Ramon para tulungan siyang makatakas. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ang nangyari. Huli na ang lahat dahil bago maiatras ang convoy ay marami ng mga kapulisan ang agad na lagas. At dito mula sa usok at apoy ay lumabas si Tanggol. Ipinamalas ni Tanggol ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban. Naging madiskarte sila ni Ramon kaya agad silang nakalapit sa sasakyan kung saan sakay si Don Julio. Agad namang nalaman ni Rigor ang nangyaring pagsabog kaya tinawagan niya agad si Vice Mayor Roberto. Narinig naman ito ni Miguelito at hindi nga sila nagsayang ng oras at agad na pinakaripas ang sasakyan, dala ang karagdagang mga tauhan upang hindi na daw makatakas si Tanggol kasama si Ramon at Don Julio. Kitang-kita ni Ponggay kung paano inilabas ni Tanggol at Ramon si Don Julio sa sasakyan. Agad niyang tinutukan si Tanggol at tinutukan naman siya ni Ramon. Ngunit pinigilan ni Ramon si Tanggol. Sinabi ni Tanggol na iputok ni Ponggay. Ngunit may kung anong naramdaman si Ponggay na tila pumipigil sa kanya para kalibitin ang gatilya ng baril. Bagkos, sinabi niya kay Tanggol na bilisan ng mga ito at sa likod dumaan habang abala ang kanyang mga kasamahan. Makakatakas na sana sina Tanggol nang biglang dumating ang mga gerero. Kaya dito matinding bakbakan ang nangyari. Nagtago si Ponggay upang hindi paghinalaan ng kanyang mga kasamahan. Sa pagtutulungan ni Tanggol at Ramon ay agad nilang naubos ang mga tauhan na dala ni Miguelito. Muli silang nagkaharap. Si Tanggol at Ramon labang kay Miguelito na may dalawang kasamang tauhan. Sinabi ni Miguelito na ito na ang katapusan ng mga Montenegro, ngunit hindi niya alam na nakaback up pala ang mga kaibigan ni Tanggol. Sinabi ni Tanggol na huwag silang maliitin at maghintay ang mga ito dahil malapit nang bumagsak ang mga gerero. Galit na galit itong si Miguelito dahil wala siyang magawa. Alam niyang alanganin ang sitwasyon. Bago dumating ang ibang kapulisan ay binigwasan ni Tanggol si Miguelito na siyang ikinadurog ng mukha nito. Ang ending, bagsak na naman si Miguelito at talunan. Sa inyong palagay, ano kayang gagawin ni Hector kapag nalaman niyang tinulungan ni Ponggay ang mga Montenegro? Magiging kakampi na rin kaya ito? O magiging magkaaway na sila?